Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. PIDEA is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There's a motion. For continuously lying before this committee. There's a motion from Senator Jingo Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. No more questions coming from my colleagues. Thank you, your excuse. Let him recover from his COVID. Ha? Nag-handshake lang ako sa kanya kanina. Pero so negative ka na, ha? Negative ka na, sir. Negative na. Okay, thank you. Thank you. Thank you. I just would like to Bitawan ko. Huwag kinunin mo yan, ma. Ayos ko bukas, ma. I just would like to inform the body, especially my colleagues, about the status of James Kumar. How I wish he is here, but wala siya dito. So Maybe, Mr. Chair, we can hear from the lawyer of Mr. Kumar about his absence. he's not invited. She's not invited as a resource person, but her role here is has to be limited for giving legal advice to James Kumar. But if you want to ask her, then Yes, we can. What can we administer? administer the oath? Yeah. Please raise your right hand, ma'am. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, ma'am. Thank you very much, ma'am. Please take your seat. Attorney, if I may, Mr. Chair, what happened to your client? Senator, last Friday, we were going to the Parañaque prosecutor's office to file a case against the people who used his name. However, on our way there, he started getting dizzy. So we brought him straight to Makati Medical because we called his doctor. And apparently, we have the report now from the doctor that he had a transient ischemic attack, which is a stroke. And when they checked him, meron pong bara, I think 55% yung bara sa vein. And at the same time, he was suffering from acute bronchitis, Your Honor. So may tubig din sa baga. So if any doctors from the Senate or from the parties, even if we bring the reports, the scans, they will be able to find the same, they will have the same findings, Your Honor. Since we are not doctors here, we cannot attest to the veracity of this medical certificate. But I know the attending physician, Dr. Rolo Pitan, is also my cardiologist before, and he's a very good cardiologist, Mr. Chair. Yeah, thank you, Senator Jingo. In fact, I have no doubt about that medical certificate. Pinirmahan niya ng doktor. May oath ang doktor na talagang hindi sila dapat magsisinungaling sa kanilang tungkulin. But then again, being the chairman of this committee, gusto ko rin talagang andito sana siya. Because you know, kung basehan natin yung video, marinig natin na very serious yung allegations about yung sinasabi na pwedeng ipapatay si Morales, maraming paraan para patayin si Morales. And hindi ko rin makukonsensya kapag after this hearing,
i-terminate na natin itong hearing na ito ngayon, tapos may mangyari kay Morales, mamamatayan, dahil hindi natin nakumpronta si James Kumar as to the veracity of that conversation. So, I think I am remiss of my duties kung hayaan natin na isara lang ito na hindi mapakinggan si Kumar. Kasi very serious yung sinasabi nitong former Napolcom personnel na si Picoy. Kahit na sinasabi niya na katang-isip lang yung sinasabi na, well, I don't believe you, Mr. Picoy. I don't believe you. In the first place, sinasabi mo na katang-isip mo yun. Pero, paano ka, alam ko yung ginawa mo ngayong discartes, afterthought na lang. Gusto mo lang magpapalusot. Dahil, sabi mo, last hearing na gusto mo lang, diskarte mo lang yun para maimbitahan ka dito, para pakita ka ng mga ebidensya mo na yung dala mong papel, para mapatawag ka lang, kaya mo ginawa yun. Sinabi mo naman na hindi ka narinig, hindi mo alam na nandun si Morales, nakikinig sa usapan ninyo. At hindi mo alam na mayroong video recording, may CCTV. How come na magdrama-drama ka doon kung gano'n? So I don't really believe you, Mr. Santiago. Yeah, you answer. Sir, para sa akin po, sir, opinion niyo po yun eh. Pero ang katotohanan po, nasabi ko na po. Katotohanan mo? Yes, sir. Is that your truth? Yes, sir. Nalukuhin kami dito? Hindi po kayo, sir, ang niloloko ko, sir. Sir, hindi ko po kayo niloloko, sir. Meron ka pang daladalang... we are inviting you here to shed light on the... Yun yung papel mo doon sa CCTV recording. Yes, sir. Kaya kita inibitahan. Yes, sir. At hindi kita inibitahan dito para kunin yung expert opinion mo. May dadala ka pang papel na tuturuan mo kami kung paano gumawa ng operation to conduct report, yung pre-operational report. Sino ka para magturo sa amin dito? Hindi ka nga naging pulis, hindi ka nga naging PDEA. Napolcom employee ka lang, na-dismiss ka pa. So paano ka? Paano ka bigyan ng expert opinion sa amin? Hindi ko, this committee doesn't need your expert opinion here. This committee wants your answer as far as your participation in that very telling video recording sa CCTV. It's unfair for me kung hindi ko pakinggan si Kumar dito sa open hearing, tapos kayo napakinggan ko dito. As your allegation na pwedeng patayin si Morales anytime, in any kind of method, in any manner, kung mangyari yan after the hearing, kasi you are claiming na talagang magaling ka, marami kang kaso. May binanggit ako 2 kaso mo. Ngayon, nagsabi ka pa, hindi lang yan, sir. Mukhang talagang parang nakasandal ka sa pader kung magsalita ka. Sir, kagaya po ng sinabi ko, sir, opinion niyo po yun, pero yung katotohanan po, sa akin po yun. Sinabi ko na po. So, ibig mo sabihin, totoo talaga yun, na nanluloko ka lang? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, niloloko ko po si Romy, hindi po kayo. Pero sila ang nagpasakay sa inyo, hindi po ako. Anong reason mo? Bakit mo siya niloko? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, meron po sana akong gustong patulayan na 2 bagay. Yan ang unang bagay na nakarating ako dito. Dahil sa kwento ko sa 2, hindi po kasama kayo. Siya ang nagpasakay sa inyo, sir, hindi ako. Ano nga rason? Bakit mo lukuhin si itong kausap mo? Para mapatawag ka dito sa hearing. Kagaya ng sinabi ko pa rin po noong unang hearing, sir, yun pa rin po, doon ako nakatindig dahil yun po ang katotohanan. Do you think mapapatawag ka dito kung wala yung hindi pinakita ni Morales yung CCTV? At hindi mo alam na may CCTV recording yun. At hindi mo alam na nandun si Morales nung nag-usap kayo. Kagaya po, sir, ng sinabi ko, sir, yan po ay lahat ay isang katang-isip na para sa kanila lang. Pero ang nangyari, sila ang nagpasakay po sa inyo, hindi po ako. Sila lang po ang pinapasakay ko, sir. Kaya nga, pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimitahan ka. Kay gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng pre-operation report kasi yun ang gusto mo ipakita.
Diba? Hindi ko po akalain, sir, na, sir, sa totoo lang, sir, forgive me for saying this, hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung ano ko sa kanila, sir, eh. Sa akin lang po, para lang po sa... Sinabi mo na nga eh, na iyon ang objective Yes, sir, mo. pero hindi ko po alam, hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe, naniwala ka ba, maniniwala yung tao sa'yo? Yung kisa video na yon na mangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! You Come again, sir? are lying! Opinion yan, sir, sa akin po lang, totoo lang. From sa unang I am- hearing hanggang dito. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for You are cited in contempt. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po, sir. Kumsik, you take custody of this person. Lukuhin mo kami? May dala na po akong bag, sir. Hindi mo na yung bag. Ha? 1 minute suspension. Hearing resumes. Mr. Chair, So, before for the record, this committee got the concurring vote of Senator Jigo Estrada as far as citing in contempt of Picoy Santiago. So that's for the record. Because according to our rules, I need to get one concurring vote. Kaya despite the absence of an objection, still, I need one concurring vote. And I got the concurring vote of Senator Jingo. Thank you for that support, Senator Jingo Estrada. You may have the floor now. Thank you, Mr. Chair. Before I proceed with the questioning for Mr. Morales, I have conversed with the lawyer of James Kumar, and with the permission of the chair, if you will allow it, if he can participate virtually, Mr. Chair. Are you listening, Mr. Chair? Please, continue. I'm listening. I have conversed with the lawyer of Mr. Kumar, with the permission of the committee, with the chairman of the committee, if he can participate virtually from the hospital, Mr. Chair. Well, he is within Philippine jurisdiction, and because of his medical condition, we can allow that, Your Honor. Sir, we are just getting the clearance now from Dr. Lapitan, Your Honor. All right. And we have sent Matatagal already ba? the link. Just a few minutes, Your Honor. Because Dr. Lapitan is in Makati Med naman, sir. All right. How many minutes are we going to wait? All right. While we are waiting, I'll just proceed with the questioning of Yes, go ahead. Mr. Morales. Okay, Mr. Morales, bigyan na lang kita na isang pagkakataon pa ha, para malinis yung pangalan mo. Yes, Tinanong Mr. kita nung Chairman. second hearing ng committee, if you misrepresented yourself sa personal data sheet na sinapit mo sa PIDEA, that you were not dropped from the PNP role and was not dismissed and suspended. Yung personal data sheet mo, yung PDS mo, was made under oath. Tama ba ako? Was it made under oath? Your Honor, nasagot ko na po Wait, yan, Your Honor. just answer me. Was it made under oath? Lahat po ng sinasabit ko po sa PIDEA, particular po doon sa PDS, ay lahat naman po ay under oath. Alright. So, kung under oath yan, so you misrepresented yourself. So, malinaw na doon pa lang sa PDS mo, ay nagsisinungaling ka. No, Your Honor. Sapagkat nasagot ko po na ako po ay nag-comply doon po sa hiningi ng recruitment committee doon. I'm asking you if you misrepresented yourself. Dahil kanina, nung last hearing, question number 25, have you ever been separated from the service in the following modes? Resignation, retirement, drop from the rolls, dismiss, termination, end of term. Sinabi mong no. Pinuulit ko lang yung tanong ko sa iyo nung nakarang hearing. No, Your Honor. Hindi ko po wala pong misrepresentation na Mr. Chairman. Ano tawag mo doon? Ito po yung ano, no?
merong ano no, yung recruitment committee, sila po yung nagpa-comply sa akin. May mga bagay po nung mga panahon na yon na wala po akong impormasyon patungkol po doon sa mga pinahingi sa akin ng PIDEA. Kaya po nung ako ay pinag-comply nila, ako naman po ay nag-comply kaya po ako tinanggap nila, Your Honor. Yun naman po yun eh. Ang pagkakatanggap po nila base doon sa pagkakakompleto ko ng mga papeles. May mga panahon na mga katanungan na hindi ko po masasagot, gawa po, Your Honor, na wala po akong impormasyon o eksaktong impormasyon sa mga bagay na naitatanong sa akin. At ito po, Your Honor, ay aking na-comply. Ang PIDEA po, nung ako ay nag-apply, sila po yung nanghingi ng mga dokumento at ito po ay na-produce ko naman po, Your Honor. Sandali lang, malayo na yung mga sagot mo eh. Alam mo, Ginoong Morales, binibigyan na nga kita ng pagkakataon eh. Tinanggap ka ng Philippine National Police. Sinabi mo, 1993 of April. Hindi mo na nalaman kung kailan ka na-dismiss from the service. Hindi sinabi mo, hindi mo maalala. Itong pagpasok mo sa PIDEA, 2008, April. Okay? No, Your Honor, 2009 po ako, Alright, Your okay. Honor, Sige, nung 2009, alright. na-appoint sa PIDEA. Okay, 2009. Naalala mo, inadmit ka na 1993 sa PNP, na-dismiss ka ng 1994 from the service. Pero dito, maliwanag na sinulat mo, no. Having been separated from the service, sinulat mo, no. Oh, sino paniniwala na yung mga sinasabi mo, ito yung mga documentary evidence. Your na Honor, ngayon. ako po ay nag-comply doon sa PIDEA Mr. Chair, recruitment hindi ko committee, Your malaman Honor. You just answer the question. Answer the question directly. Eh, Thank you. maliwanag po, Mr. Chair, nahawa ko na po yung mga documentary evidence na talaga nagsisinungaling itong taong ito. Dahil dito pa lang, pati sa question number 33, have you ever been formally charged? Sinabi niyang no. Have you ever been guilty of administrative offense? Sabi niya no. Yung have you ever been formally charged? Sinabi niya no. Eh, ang dami niyang kaso na binanggit ko na yung mga during the previous hearings. Mr. Chairman, Yes, tanongin mo na kita, follow-up question. Bakit nakalagay doon no? Mr. Chairman. Nilagay mo? maaari niyo po ba akong bigyan ng original copy ng sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada patungkol dyan sa aking PDS? Sapagkat yung ipinakikita niya ngayon na PDS ay pawang Xerox copy. Your Honor, Okay, may napakatagal na po niyan. At ito pong... Sige, kunin natin yung origin yan. Original. Bidea, submit you the original copy. Where's the original copy of his PDS? I will ask our personnel officer right now. Mr. Chairman, if I may, Senator Yes, go Jinggoy, ahead. Go ahead. ang dami na nating hearing dito. Wala pa nga pinapakita kahit isang original si Ginoong Morales. Ngayon, siya yung manghihingi ng original. Kung ano man kung kopya meron si Senator Jinggoy, baka naman sapat na po yun dahil nakakatatlong hearing na po kami na picture lang ng Xerox ang pinag-uusapan po namin at pinagbibigyan po namin ng panahon. Bigyan nyo rin naman ng panahon yung Xerox ni Senator Jinggoy. Wag na po natin pahabain. Your Honor, Mr. Chairman, ito pong pagtungo ko rito ay bilang resource person, kaugnay po doon sa PIDEA Leaks. Patungkol po doon sa... Your Okay Honor. na yan, that's given. But please answer the questions because Senator Jinggoy is trying to establish yung credibility mo as resource person or as a witness. Kaya please answer the questions properly. Thank you. Mr. Chairman, the point is, so as not to cause undue delay, kasi hanapin yung original. Again, can the resource person kindly comment on the photocopy given by Senator Jinggoy, or yung copy niya na photocopy, hindi original? Because that's what we've been doing all throughout this time anyway. So, baka naman, unless malabo po kung malabo, po tayo na mas maliwanag na kopya.
Mr. Chairman, Your Honor, Yes. mabigyan man lang sana ako ng pagkakataon na ma-examine mismo yung dokumento. Dahil ito po ay nagtutukoy doon sa akin. Paano ngayon kung tanungin naman tayo ng aking mga kasamahan na pwede niyo mabigyan ng hard copy yung nakakalat ngayon sa social media na mga dokumento na nagiging sinasabi ng PDEA leaks. Kung hanapan tayo niyan, hindi rin tayo makaproduce. Ikaw hindi ka makaproduce. Sino pang involved dito? Maharlika. The more hindi makaproduce, Maharlika. Siya nagpakalat yan. Wala siya dito sa Pilipinas. Paano ngayon kung hanapan tayo ng record? And I have already, as I have said, I have already ruled and have given my opinion on that particular document na talagang totoo yan dahil hindi yan lalabas kung walang original na kinuna ng Xerox copy. So ganoon na rin ang nangyari sa papilis ni Senator Jinggoy. Your Honor, Mr. Chairman, ako po ay pinakitaan ng isang dismissal order kahit po wala yung twin due process. Katulad po yan, sinasabi nung nakaraang hearing, pinakitaan po ako ni General Lasso ng isang special order na hindi ko alam na ako ay sinasabi dismiss. Pero Your Honor, hindi ako naka-avail o naka-attend man lang doon sa pre-charge. Walang patawag. Wala po yung twin due process na dapat ay nakamit ko. Kaya itong sinasabi ngayon na PDS na allegedly ay gawa ko at sinubmit ko, Your Honor, Mr. Chairman, dapat ko rin malaman at ma-examine kung ano itong nakalagay doon sa dokumento mismo. Sapagkat yung pre-ops at saka authority to operate, ito po yung parte ng trabaho ko, Your Honor, bilang investigador. Ito po yung personal na kaalaman ko na may kaugnayan noong 2012. Kaya po, nung pinakita niyo po sa akin yung dalawang klase ng dokumento at tinanong niyo ako dun sa memorandum na inisyu ng March 10, 2012, ito po ay aking kinilala sapagkat alam ko sa sarili ko na ako mismo ang gumawa at ito ay ginawa noong panahon na nandun po ako sa PDEA. Yun po, Mr. Chairman. Mr. Chair, itong hawak kong PDS, it is already certified photocopy. Sinertify ito ng PDEA. So I don't think we still need to have the original copy we submitted to Again, the committee. With the permission of Senator Mr. Morales, nakiusap na po. Tatlo hearing na po tayo, di ba? Ulitin ko litrato lang ng Xerox itong lahat ng to nagsimula. So maaari naman po mapagbigyan nyo naman si Senator Jinggoy. Actual na Xerox to, na certified copy pa na pwede nyo makita. Eh yung pinagbabasihan nga po natin ng pagdinig na ito, hindi nyo ma-produce yung original. Litrato lang nga po eh. So pagbigyan nyo na po para maka-andar na po tayo. Simple lang ho naman yung sagot eh. Madali naman sagutin. Your Honor, Mr. Chairman, yun pong sinasabi ninyo na hindi ko ma-produce yung original. Talaga pong hindi ko po Hindi po ma-produce. yung tanong Ginoong Chairman. Can the witness kindly just address what is being asked? Pakinggan mo lang gusto yung Malayo lang yung sinasabi dito, Mr. Huwag kang Chair. lumis sa tanong, please. Ang akin po, okay ulit, ibigyan niyo po ba si Senator Jinggoy o hindi? Para lumipat na siya sa ibang... Your Honor, hindi po. Your Honor. Hindi po siya katanggap-tanggap na ipresenta sa akin, Your Honor, sapagkat ito, hindi ko po siya makikilala na gawa ng ito ay Xerox copy, Your Honor. Mr. Chair, certified photocopy na ito ng PDEA. So, PDEA, if that is certified true copy, meron kayong true copy doon sa files niyo. If that is certified by you as a true copy, so it should be a true copy from an original document. Excuse me, Your Honor. A certified true copy replaces the presentation of the original document. And the presumption is, mas magaling si Intokayo ko si Attorney Francis dito, they perform their duties regularly. That they will not issue a certification unless there is a copy on file. That's why my point is it's unreasonable to be asking for the original. Because quite frankly, at least for purposes of the court, lalo na rito na relaxed rules of evidence tayo, na yung certified true copy, parang original na rin po yan.
Yeah, yes, Kailangan pagdebatihan po yan. I don't disagree. I don't Sagutin disagree. na lang po kung ayaw yung sagutin. Lipat si Senator Jinggoy sa Badrong. I don't disagree with that. Ang tinatanong ko lang is, kinonfirm ko lang sa kanila na mayroong true copy yan dahil certified true copy man. Alam nga naman hindi new certify kung walang totoong true copy yan. Di ba? So meron kayo sa copy nyo dyan, na original document. So sino nag-certify? O since certified mo, totoong kopya yan. So Mr. Morales, certified ng PDEA na totoong kopya yung dokumento na coming from their files. Okay, I will give it to him, Mr. President, for him to examine. Buti nga kami, may Xerox ka, wala eh. Question 35 and question number 35 and number 37. Magaling talaga si Morales. Mas talagang gustong gibain. Your Honor, yung authenticity nitong dokumento na ito ay hindi ko mabibigyan ng Hindi, please stop pointing about authenticity dahil certified true copy na ngayon galing dito sa PDEA. Ang atin lang, isasagutin mo lang yung tanong. Alam mo, Mr. Morales, habang patuloy ka nagsisinungaling, I might be forced to cite you also in contempt at sumunod ka kay Picoy. Your Honor, yung PDEA documents, hindi po sa akin nang galing yung pagkakalabas. Kaya ito po yung kinokorelate. Hindi nga sa'yo lang galing. Ang problema, kinonfirm mo na ikaw talagang pumirma, ikaw gumawa, ikaw pumirma. So, the same story. The same story yun. No, Your Honor. Lumalayo ka. Yan muna pag-usapan natin yung PDS. Your Honor, di ako lumalayo, Your Honor. Nakita nyo naman yung ginagawa sa akin ng PDEA. Ginagawan ako ng istorya. Magtitiwala pa ba ako dito sa liderato ng PDEA kung sila mismo inilalaglag nila ako? Yung dokumento na ginawa ng 2012, hindi nga nila tinatanggap, Your Honor. Ito pa na hindi nila kayang gawin. Nagawa na nga po ako ng dismissal order para palabasin na ako'y dismiss. Pero wala man lang akong due process na ang lapit-lapit lang nung nabahay ko, Metro Manila lamang po. Imposible na hindi ako makatanggap ng twin notice rule na isinasaad doon sa due process ko. Tingnan nyo ito, napakadaling gumawa po dito, Your Honor, para lang masira yung credibility ko. Pwede, bigyan mo sa akin yung papel. Tingnan ko. Ang mahirap dito, Mr. Chair, itong si Agent Morales, naniniwala lang sa sarili niya. Itong mga taga-PDEA, lahat ng mga resource persons dito sa PDEA, pinasisinungalingan lahat yung mga sinasabi nitong si Agent Morales. Naniniwala sa sarili niya, siya lang ang tama eh. Hindi ka lang Gatorade. Madali mo lang ito, Jonathan Morales. Napakadali ito eh. Itong maliwanag ito na appeal mo ito, PDS mo ito. Huli, dyan pa lang, Mr. Chair, huli na nagsisinungaling. Appealis mo ito. Meron ka perma dito. It is a certified photocopy coming from PDEA, if I understand. If my understanding is correct. Galing ba sa inyo yan, PDEA? So, Senator Jingo, if you cannot get Baso na naman. a proper answer from Jonathan Morales, you may continue. Well, Other matters. alam nyo, pagka ganito lagi ang sagot nitong si Morales, wala ho tayong makakamit na tunay na istorya galing sa kanya. Pareho kasi sinungalingan lahat ng mga sinasabi niya rito sa committee. Anyway, before I proceed asking questions to Mr. Morales, I think Mr. Kumar is ready to attend virtually, Mr. President. Yes, The chair will allow it. with okay lang ba sa inyo na
Para ba nakukonsensya na nasa loob ng hospital, tinatanong natin yung tao? Baka may mangyari dyan. Pumayag na raw yung doctor, Mr. Chair, according to the lawyer. Baka may mangyari Actually, dyan. the doctor did not agree, but James just wants it already. Just No, no. to be, ano. Kailangan may doctor's advice yan. Nasa loob Pero siya ng... may doctor po doon, pero the doctor did not agree, but Oh, they did The doctor did not agree, or you did not consult with the doctor? he did. But the doctor said no. So, Oh, sabihin wag na, pag may nangyari sa Wag na, kanya, wag na. makabisin. No. Yan. Hello, Your Honor. Yeah, andyan na siya, pero ako, Pag may nangyari sa inyo, wag mo kami sisihin, Mr. Kumar. Hindi, sir, I just want to clarify. Gusto ko rin matapos na ito kasi sandali lang, Mr. Kumar, sandali lang. 1 minute suspension. We would like to hear from you, pero with that present condition, ako'y nakonsensya, kaya wag na, James, wag na. Baka may mangyari pa sa iyo dyan. Ako sisingin. Sir, honestly po, Your Honor, gusto ko lang din matapos na ito kasi for the previous how many days, hindi lang po ako nag-suffer, pati yung pamilya ko po dahil dinadrag ko yung pangalan ko sa bagay na wala akong kinalaman at wala akong sinasabi. Hindi ko alam bakit ganun po. Na-stroke na ako lahat dahil dito. Hindi na ako tama ito. Sorry, James. Sorry for your condition. I apologize, ha? I apologize na nagkaganyan ka. Your Honor, parang niya ako pinagbintangan sa bago mo. Wala pa ang ginawa. Hindi naman ako tama ito. Yung pangalan ko, pangalan ng pamilya ko. Sinira sa lahat. Wow, paki-off na, sabi mo kayo, walang doktor dyan. Against doctor's advice. Mag-usap na tayo next time, James. Sige na. Thank you. Relax ka na dyan. Relax. Salamat po. Sige. Thank you. Senator Jinggoy, you want to continue? Resume muna. Session resumes. Senator Jinggoy, you have the floor. Mr. Chair, gusto ko sana magtanong pero lahat ng lumalabas sa lahat ng sinasabi ni Agent Morales ay bawal kasi sinungalingan. Susunod na tanong ko, magsisinungaling na naman. So, ano po mahihita natin dito sa polluted source nito? Okay, last question, Mr. Senator Jinggoy, before you continue, I just would like to put on record that this committee assumed a while ago that he was under doctor's advice to go on online attendance to this hearing. But unfortunately, ngayon mo lang sinabi na wala palang advice ang doktor. Kaya as chairman, I have to rule not to continue with the questioning of James Kumar because of his condition. Kung may mangyari, ako pa mananagot. Ha? Just for the record, baka sabihin nila, hindi pinakinggan ni Bato yan kasi gusto pa i-drag pang investigation ng mahaba. No! Ako gusto ko ngayon na. Ikaso lang with that condition. Napaka-heartless naman natin na tao. Napaka-heartless ko naman na chairman kung tutuloy-tuloy ko yan. Kung may mangyari dyan. Kaya yun lang, for the record. Senator Jinggoy, go ahead. Thank you. Last question, Ginong Morales, ha? Bibigyan na ulit kita. Yes, Mr. Chairman. You said you complied with all the requirements. Am I correct? What kind of compliance did you do? Lahat po, including po yung mga clearances, Your Honor. Your Honor, Mr. Chairman, bagamat irrelevant po yan dito sa sa ginagawa natin investigasyon. Your Honor, for the record, ito pong irrelevant? Ano ibig mo sabihin irrelevant? yung pong tinatanong ni Senator Jinggoy Estrada. Your Honor, ako po ay resource person.
At ako po, nandito po, patungkol lang po doon sa aking personal na kaalaman, kaugnay nung kasong nahawakan ko noong 2012. Katunayan, Your Honor, may banta sa buhay ko. Napanood naman po natin sa video. Nagkulang nga po tayo na imbitasyon. Dapat lahat ng mga tao na binanggit doon sa video na napanood natin dito, kasama ang First Lady, Luisa Araneta Marcos. Nagtatanong po ako, bakit hindi po siya naimbitahan? Kagaya po, nakikita rin You are now questioning the wisdom of this committee. Kung gano'n ang line of thought mo. Mr. Chairman, Listen, Senator Chis, wait. Mr. Morales said, repeatedly that he is only a resource person. Baliktad na si... As the chairman said, sir, hindi po nyo ito party, hindi po kayo at wala kayong karapatan mag-imbita ng kung sino gusto nyong imbitahin. Pangalawa po, tinatanong po kayo ni Senator Jinggoy ng tanong, ang sagot lang po naman, oo, hindi totoo, hindi po irrelevant, hindi po nyo kapasahan bilang resource person lamang. Kung relevant o hindi, pwede kayo magsabing, I invoke my right to remain silent, I invoke my right against self-incrimination. Karapatan niyo po lahat yun, may abogado naman kayo katabi. Pero hindi po para sa inyo na pagsabihan ng miyembro ng komiteng ito na irrelevant yung kanyang mga tanong. Sagutin niyo na lamang po na ayoko pong sagutin. Ganun, tapos. Para hindi na po tayo magtagal masyado. Sagutin, meron naman siyang isasagot. Yes, that's true. Sinabi ni Senator Chis, you can invoke your right against self-incrimination if you don't want to answer the question. Kung ayaw mong sumagot, then bahala ka. Pero kung gusto mong sumagot, please give us the correct answer and the truthful answer. Yun lang ang pag-iusap natin. Yes, Mr. Chairman. Thank you. Mr. Chairman, ito po yung patawarin niyo po ako dun sa Pero ito po bilang investigador. Marapat lamang po na ipatawag kung sino-sino yung mga tao na nabanggit dun sa video. Napakaseryoso po, Your Honor. Yung sinasabi na papatayin yan. Kausap po ni Eric Santiago si Romy Enriquez at ito po ay rumihistro doon sa CCTV sa kuha ng video. Ang sinasabi po, papatayin ako. Hindi po ako manok, hindi po ako pato, tao po ako na sinasabihan na papatayin yan. Ngayon, Mr. Morales, yes, Your Honor. you don't need to lecture that before this committee because the video speaks for itself. Nakita natin yung video. At ako naniniwala sa nangyayari doon sa video na yon. You even take the risk of being charged for violation of that Data Privacy Act sa ginagawa mong yan. But still, you continue presenting it to this committee because alam mo, importante yan. Ako'y naniniwala na importante. Ako'y naniniwala, hindi ako nagpapabula. Kaya nga, kinontempt ko ito si Picoy Santiago dahil hindi ako nagpapabula sa kanya na yun ay katang-isip lang niya. Ang katang-isip na sabi niya is only an afterthought, palusot, dahil nga kitang-kita dito sa video na pinapakita mo. Mabuti yung klaro tayo dyan. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kagaya po niyan, wala po sanang negotiation na gagawin. Kung wala pong... Please, wala lang. You just answer the question of Senator Jinggoy. If you don't want to answer, tell him. Tell this committee that you don't want to answer. Please, Senator Jinggoy, please continue. Huwag ka muna mawala ng gana magtanong, Senator Jinggoy. Tuloy mo lang. Talagang nakakawalang gana pa rin kasi sinungalingan, Mr. Chair. But at any rate, Mr. Chair, kasi tinanong ko regarding the PDS. Noong last hearing ko pa tinatanong sa kanya about his PDS, if he misrepresented himself. Ang lagi niya sagot, no. Pero contrary to what is written sa kanyang PDS, sa kanyang personal data sheet. Ngayon meron siyang sinasabing mga I complied, meron siyang compliance. Ano yung compliance na ginawa mo? Yun lang naman tinatanong ko. Your Honor, nasagot ko na po. Noong nakarang hearing, na-comply ko na po lahat ng hinihingi ng recruitment committee, kaya po nila ako tinanggap. Yun lang po, Your Honor, Mr. Chairman. Medyo may kalayuan po yung kasagutan nyo, Ginoong Morales, kasi tinatanong ko sa inyo, whether you complied or not doon sa hinihingi sa'yo ng PIDEA, at tinatanong ko, if you
misrepresented yourself. Dahil nga taliwas na sa mga taliwas sa sinagot mo dito sa have you ever been charged formally or have you ever been dismissed? Sinabi mo no. Pero katunayan nga, na-dismiss ka sa PNP at marami kang, you have a string of cases filed against you. Your Honor, na-comply ko na po lahat. Ang recruitment committee po. Sandali lang ha. Sagutin mo tanong. Ako naniniwala ako na comply mo lahat dahil hindi ka ma-appoint kung hindi mo na-comply requirements. Yes, Mr. O, so Chairman. bakit mo pa ulit-ulit na na-comply mo? Ay, na-appoint ka na ng PDEA, meaning, hindi naman suruta nga ang PDEA na i-appoint ka kung hindi mo comply lahat ng requirements. Ang tanong lang ni Senator Jinggoy about that PDEA is the truthfulness, yung denial mo na please answer the question. Wala naman. Focus on the question. Your Honor, wala pong denial. Dahil lang, Jonathan, wala naman problema kung na-comply mo o hindi. That is beyond the point. Ang tinatanong ko, simple lang naman, did you misrepresent yourself doon sa PIDEA, doon sa iyong personal data sheet? Yan lang naman tinatanong ko. Yes or no? Ang sinagot mo, no. Kanina, sinagot mo, no. Am I correct? Yes, sir. Pero the PDEA says otherwise. Oh, sino pa rin wala ko? Yung documentary evidence o yung kasagutan mo? Your Honor, may mga ano po dyan. Kaya nga po meron sinasabing na comply. Kasi may mga hiningi po sa akin. Yun po yun. Yung sinasabi po nyo na yan, na-comply ko po yung mga lacking requirements na hiningi ng PIDEA. Yung po yun, Your Honor. Maliban dyan sa sinasabi nyo na yan, hindi ko na po alam. Mr. Chair, wala tayo makukuha rito para kasinungalingan itong mga sinasagot niya. Tsaka lalayo po ng mga sinasagot niya sa aking katanungan. Hindi ko na po alam kung yung mga susunod mga katanungan ko kung talagang magsisinungaling pa rin to, hindi. So it's useless talking to this guy. He's a polluted source. He's lying through his teeth. Lahat ng mga resource persons, pinasusinungalingan siya lang ang tama. So, ano ba tatanungin ko sa kanya? Para kasinungalingan. I-deny niya, i-deny. PIDEA, ano masasabi niyo? Did he misrepresent himself sa PIDEA, sa PDS niya? Yes, Your Honor. So, follow-up question, PIDEA. Bakit siya na-appoint as agent kung may representation siya? Sigurado ako meron kayo dyan validation. Lahat-lahat. Chine-check niyo yan sa recruitment. Paano siya na-appoint kung may representation from himself? Sige. I will ask our HR officer, Your Honor, because at that time I was not yet part of PIDEA. So ikaw nang nasa HR ka na nung panahon nung Not yet, sir. right now? Not yet, sir. I was Not just yet. appointed last April 1, sir. Okay. So, sir, I can only surmise that the PDS of Jonathan Morales was submitted to the Civil Service Commission. And I think the original also was submitted to the said commission. As to whether or not he complied with the requirements, for example, the clearances, among others, coming from his former employer, the Philippine National Police, we cannot second guess, Your Honor. But it is incumbent upon Mr. Morales to submit everything to the Human Resources Service of the PIDEA prior to his appointment. Kaya nga, ang tanong ko is, ayan, mag-share ka muna. Inatili mo sa namin din si Lola. Please raise your right hand, sir. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, sir. Thank you, sir. Please take your seat. Kaya ang tanong ko nga, bakit siya na-appoint kung kulang ang kanyang requirements? At mali-mali yung kanyang requirements. Sir, I cannot answer it because I do not have personal knowledge on the facts and circumstances
prior to his appointment as PDEA agent? General Coy, sir. You've been PDEA Director General. Posible ba mangyari ito? Na nagsisinungaling siya sa kanyang PDS tapos ma-appoint siya as a PDEA agent? Wala bang vetting process na ginagawa ang PDEA? Your Honor, good morning, Senator Jinggoy and Senator Escudero. Good morning, sir. I have not been sa PDEA, no, but sa PNP, I was the former director of personnel. Hindi ka pala nag-PDEA, no? Dangerous Dogs Board ka na ba? Yeah. I presume Your Honor, I think when we invited General Santiago during the last hearing, I understand he explained the circumstances doon sa recruitment ni PDEA agent Morales. According to him, as I remember, medyo kulang siya ng tao nung araw. Kaya siguro, I'm just assuming na siguro relax yung processing during that time just to comply with the manpower requirement. And that's only an opinion, Your Honor. Thank you, sir, for that very complete pa yung memory mo sa testimony ni General Santiago. Actually, ako, medyo hindi ko na-remember yun. Pero I can attest to that na sinabi talaga niya yan during the last hearing. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Chis. can I make a manifestation? Yes, go ahead. Sa haba ng testimonya at daming sinabi ni Ginoong Morales, ang napatunayan lamang sa pamamagitan ng mga testigong kumatig sa kwento niya ay ang mga sumusunod. Una, na pinatawag po siya ni General Serapio dahil sa away nila ni General Kakdak, ang kanyang superior. Totoo po yan. Meaning, kinatigan ng testigo yung kanyang sinabi patungkol doon. Pero hanggang doon lamang. Pangalawa, na may condo unit si Binibining Maricel Soriano sa Rockwell. Pangatlo, na may mga kotse ang PDEA doon sa mga plakang binigay niya na sinang-ayunan din. Kung hindi ako nagkakamali, di ba ba? Ng PDEA. Na nagpunta sa kanya si Ginoong Enriquez at may kausap siyang nagangalang Eric Santiago na na-videohan. Napatunayan din po yun. Yung nilalaman ng pag-uusap at kung ano yung rason sa likod, nasa pagitan na po nila. Nakakalungkot lang nga na yung standard na ginagamit ni Ginoong Morales na dapat gamitin daw sa kanya ni Senator Jinggoy, ayaw niyang paggamit, hindi niya sinusunod sa committee ito matapos siyang mabigyan ng buong laya na magsalita ng ilang oras itong nagdaang 2-3 pagdinig. I'd like to close, Mr. Chairman, by taking advantage of the presence of Secretary Coy. Sir, kindly submit to the committee, ano-anong klaseng drug test ba ang ginagawa ng kada ahensya ng gobyerno? Dahil galing po sa inyo yung policy, para sa piloto, sa driver, di ba ba? Professional driver's license, firearms. Una. Pangalawa, pakisubmit din po sa amin kung ano ang inventaryo ng mga test na meron po ang iba't ibang ahensya, kabilang ang customs, kabilang ang immigration, ng pag-test na drugs. Baka mamaya, gaya ng sabi ng nakarang hearing, puro mariwanag sa bulang yan, pati sa customs at sa immigration. Hindi natin alam kung may nakakapaso na iba't ibang uri ng mga droga. At panghuli po, makibigay sa amin kung anong available sa merkado para sa budget deliberations at nasa ilalim yan ng komite ni Senator Bato. Ano-anong klaseng test po yan nandyan? May test po ba na kayang malaman kung 1 taon meron o hanggang 1 linggo lang o 2 linggo? Di ba may mga ganon? O hanggang 1 buwan lang? Magkakano ba yon? Ilan ba binibili natin kada taon para sa taon ng budget pag pinag-usapan? Mailagay na po namin doon para hindi naman yung tila, yung sabo at marijuana lang ang palagi natin tinetest at hindi iba't ibang klaseng droga. Sir? Yes, Your Honor. We'll comply. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Sana maging bahagi po yun ng pag-ulat ng komite. Yes, thank you, Senator Chis. Thank you, sir. Please submit to this committee, sir. Yes, Your Honor. We'll go. Thank you. Senator Jinggoy, if you don't have any more questions, then we can... Si PDEA na lang. Yeah, go ahead. Ano pangalan? Director Lasso. Okay, nung tinanggap niyo siya sa PDEA, sinabi niya nag-comply din siya. So, kung ano yung mga compliance yung sinasabi niya. Didn't you check his PDS?
Yung personal data sheet bago nyo tinanggap? Sir, again, Your Honor, I was not yet the PDEA chief at the time that he was applying. But Okay, who is qualified to answer my question? honestly, Your Honor, nobody right now is with HR at the time that Mr. Morales was applying. But I have brought with me here are the service directors, like for example, Attorney Kudia, who is our HR director now. The process is still the same. It hasn't changed, Your Honor. And maybe I think What is the process? All right. When you accept an agent of PIDEA, hindi niyo ba chine-check yung kanyang PDS? Sir, sa recruitment process, sir, we scrutinize not just the personal data sheet but also the attachments. The attachments, sir. Yan po yung procedure natin. For example, sir, he's a former government employee. Tingnan po natin kung meron sila certificate of employment. Number two, yung mga clearances. For example, if it is for the PNP, naglipat siya, I suppose, merong clearances siya coming from the government office kung saan siya dati nag-employ. Yun po yung mga usual natin na tinitingnan. As to the PDS, it is incumbent upon us under the Civil Service Law Rules and Regulations na dapat kompleto po ang lahat ng entry na nakalagay doon. So we scrutinize everything. Kung hindi po sila applicable doon, dapat nakalagay NA. Or not applicable. Dapat nakalagay? Kung hindi po sila, for example, sir, merong isang question doon na tanong, anak, etc. or kung single ka, dapat na nakalagay doon NA. Doon po sa mga tanong nila on page 4, I think, on your question, dapat inilalagay niya yan religiously. Kung merong yes or no lang naman po ang tanong dyan, tsaka why eh. So dapat kayang sagutin yan ng applicant. Well, in the case of Mr. Jonathan Morales, sa kanyang PDS, if you were the incumbent, ano position mo? HR at that yes, time. Sir. Will you accept him as as PDA agent? Given the circumstances, halimbawa, he misrepresented himself dito sa kanyang PDS. Yes, sir. Being a theoretical question, I can answer it theoretically also. Yes, no, sir. Hindi ko tatanggapin yan. So, ibig sabihin, yung mga predecessor mo, were they remiss in their duty of not reading the PDS of this particular person? Your Honor, I cannot answer it because I do not have personal knowledge. But it seems, merong deeper context po kasi siya eh. Hindi ko po masabi o I can make any second guess kung narinig sila. But based on my experience here, right now, medyo scrutinize po namin lahat po ng applicant, lahat po ng ating mga additional na nakalagay dyan. Kahit nga po sa promotion, tinitingnan po namin kung yung mga yan karapat-dapat eh, kung tama po yung mga nakalagay sa kanilang mga, sa PDS nila. Hindi niyo ba nire-require doon sa mga nag-apply na mag-secure ng NBI clearance? Meron po, yes sir, meron sir. So in his case, I don't know if you can answer it kasi yes sir, hindi niya yes sir, because bago lang hindi nga kaya siya na NBI clearance? You don't know? I doubt sir. Okay, assuming anong pangalan, attorney? Ronnie Kudia sir. Ronnie. Attorney Romy. Assuming dito sa PDS niya, no, kung sumagot siya ng yes, dun sa if you have been dropped from the rolls, ano po ang gagawin ng HR? Yes sir, kung may sumagot po siya dyan, unang-una, may considering na under oath yan. Pwede hindi namin siya naman niya na under oath siya. Opo. Hindi po namin siya tatanggapin. So maliwanag, nung nilagay niya ng no, if you have been dropped from the rolls, yes sir, na nagsisinungaling siya, na he misrepresented himself, correct? Yes sir. Ayan na, lumabas na ang katotohanan. Hindi na ako nagsasabi, Mr. Morales, yung mga PIDEA, lahat ng mga naimbitong resource persons dito ay nagsasabing sinungaling ka. Hindi lang naman ako naniniwala ka lang sa sarili mo, Ginoong Morales. Mr. Chair, again, I would like to reiterate my
my previous statement during the last hearing or last two hearings that the statements given by this resource person against the agency of, like PIDEA and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false, Mr. President. That's it, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Jingo Estrada. Mr. Chairman. You want to say something? Yes, Okay, sir. go ahead. Yes, Mr. Chairman. Ang sa akin po, no, na-comply ko po yung hiningi ng recruitment committee nung araw po na yun, ano, nung time na yun. Kung ano man yung mga sinasabi na mga lacking, na-comply ko po lahat yun. Kaya po ako na-appoint, Your Honor. Yun po yung sa akin. At hindi po kung ano man na merong kulang. Basta po ako, kinumpleto ko po lahat ng hinihingi sa akin ng PIDEA at pinag-aralan po nila yan, yung sinabit ko na PDS at yung lahat ng mga sinabit ko na mga clearances. Pinag-aralan po nila yan at yun po yung naging basihan nung kanilang pagtanggap po sa akin. Yun po. Yung walang problema, Mr. Chair. Jonathan Morales, walang problema patungkol dyan sa compliance mo. Kaya nga, na-point ka eh. Nag-comply ka sa requirements. Pero ang tanong ni Senator Jinggoy, itong particular piece of document, yung PDS mo kasi, nakalagay doon no. So, he's asking about misrepresentation on your part sa paggawa mo itong PDS na ito. Kaya yan ang tanong niya. Yan ngayon, dyan tayo nakapokus. Wala akong problema, appointed ka. Hindi ko nga pwede sabihin na sila General Santiago, yung mga former PDEA officials noon ang tawag yun, mga pabaya sa kanilang trabaho. Hindi ko sasabihan na pabaya sila. Pero ito lang, particular question do PDS mo. Yan lang ang tanong ngayon ni Senator Jinggoy, which you should answer truthfully. Last. Nasagot ko na po. Nasagot ko na po, Mr. Chair. So hanggang ngayon, ang inaamin mo pa rin that you did not misrepresent yourself. Yes, Mr. Chairman, Your Honor. Kasi po, nag-comply po ako doon sa hiningi. Wala akong pakialam sa compliance. Your Honor. Wala naman, sandali lang. Wala naman tayong pakialam dyan sa compliance. Kung nag-comply ka, good. Isa lang naman tinatanong ko, did you misrepresent yourself dito sa PDS mo? So you complied by submitting a falsified PDS. No, Your Honor. No. Nag-comply po ako. Lahat po nung mga hiningi po nila sa akin noon na patunay, sinabit ko po noon. Kaya nga po, yung pinakikita niyong PDS, hindi ko po alam yung ano niyan, ano? Yung... Hindi mo alam kung ano yung pinirmahan. Yes, Your Honor. Let me finish. You mean to say, you are denying what is written here in the PDS? That you have signed it? Handwritten mo? Di ba? Sandali. Handwriting mo to. Hindi ko po alam, Your Honor. Morales, hindi mo alam kung handwritten mo yan o hindi. Just answer yes or no. Your Honor, kaya nga po gusto ko pong makita yung original, Your Honor. Certified true copy. Sandali lang. Certified true copy na nga ng PDEA yan. Andiyan na certified true copy. Tingnan mo lang. Yung pagkasulat na yan, sa'yo o hindi. Hindi yung sabihin na hindi ko po alam. Yes or no lang naman ang sagot yan. Kung sulat kamay mo yan, makita mo naman yung strokes. Kung sulat kamay mo yan. Your Honor, Your Honor, Mr. Chairman, ako po ay nag-submit ng mga dokumento at pinag-submit ako ng recruitment committee. Sa akin po, kung ano man po yung mga ipinatatama nila o yung mga kulang, yun po yung ibinibigay ko. Ako po yung mga dokumento ko, personal na dokumento ay naroroon po sa opisina, sa IIS. Noong kami po ay pinaalis, maaari po yung mga naiwan doon na mga draft na mga papeles o mga personal na documents ko, ito po yung ginagamit nila ngayon sa akin, Your Honor. Kasi po,
Sa akin po, hindi po ako makakalusot sa PIDEA, lalo na sa background investigation. Hindi po pwede yan. Kaya nga po kung meron mang mga entries na nakalimutan o merong mga entries na kulang, tinatanong po ito ng recruitment committee. At ito po isinasubmit. Ako po, yung mga dokumento ko po, personal, na naiwan doon sa PIDEA, nawalan po ako ng access. Kaya nga yung pong ginagamit ngayon sa akin na dokumento, hindi ko po talaga masasagot. Dahil ako po mismo, nag-submit po ako, nag-comply po ako, Your Honor. Nag-comply po ako. Yung mga personal documents ko na naiwan doon sa aking mga gamit doon sa PIDEA, ito po yung ginagamit nila sa akin. Kasi, yung gaya po na... Hindi naman ginagamit sa'yo. Ginagamit yan, sinabit dito sa committee, certified true copy yan eh. Hindi naman yan panglaban against sa'yo. Ginamit lang ni Senator Jinggo yan para ma-establish yung credibilidad mo. Yun lang naman ang purpose doon. So, sulat kamay mo ba yan o hindi? Yung nandyan. Your Honor, hindi ko po ngayon Your Honor, ano nyo sa akin para mapag-aralan ko. Kaya nga po hinihingi ko yung original, Your Honor. Kasi, Your Honor, kung maiintindihan niyo ako, Mr. Chairman, naintindihan kita. Oh, okay na, may mga dokumento ako na iwan sa PIDEA, Your Honor. Kaya nga po nung nag-apply ako, may mga lacking ako na hiningi ng PIDEA. O eto, merong ganito. Meron ka bang maibibigay na katibayan? Ako po, nagsasubmit naman po ako. Dumaan po ako dun sa sa maingat na pagsusuri, mahigpit na pagsusuri ng PIDEA, Your Okay, Honor. thank you. Senator Jinggoy, no more questions? Mr. Chair, hindi raw niya maintindihan kung handwriting niya ito. Papayagan niyo ba ako mag-request sa kanya kung pwede siya pumirma? Yung kanyang pirma lang para mai-compare ko. Yes, go ahead. You can do that. Yes, Mr. Chairman. Yeah. Pwede po. So, Comsec, please assist Senator Jinggoy. I would like to acknowledge the presence of Senator Bungo. Thank you, Your Honor, for coming. You want to later, okay? Magandang umaga po sa inyo lahat. May hearing din po ako, Mr. Chair, sa Committee on Health. Ayun po, ongoing rin po. Pakita lang ako dito sa iyo sa Vice Chairperson. Mr. Chair, I was informed by the lawyer of Mr. Kumar that the doctor of Mr. Kumar has already gave permission for him to testify virtually, if you will allow it. But I have reservations, Senator Jinggoy. Yes, sir. Please understand my position na ang pangit tingnan na nasa hospital bed siya, ini-interrogate natin, tinatanong natin ng mabibigat na questions, ayaw ko po. Okay. Kaya pasensya na kung I appreciate his interest to be present online, but I don't want this committee to take part in the deterioration of his health. Despite doctor's advice na okay na siya, hindi ko muna makonsensya. So, hindi muna natin siya tanungin. Thank you, Mr. Chair. I bow to the decision and the ruling of the Chair, Mr. President. Thank you. Mr. Chair. Okay, Mr. Chair. Ang nagbigay na ng pirma si Mr. Morales. Sige. Okay? Mukhang malayo sa pirma niya rito sa PDS. Okay? Dito, yung stroke ng kanyang pirma sa PDS, medyo may kabilog-bilog. Dito, initial na lang. Short version. Ibig mo sabihin, itong pirma mo, hindi mo pirma ito?
Mr. Pidea, Director Lasso. Your Honor. Sandali lang, excuse me. Director Lasso, bukod dito sa PDS, meron pa ba kayong ibang dokumento na meron siyang pirma? Yes, Your Honor. Meron kayo copy dyan? Aside from the PDS, aside from the PDS. Para may compare ko lang. Yes, Your Honor. Mr. Morales. Your Honor, ganito po yung pirma ko dati. Ba't di mo pirman ngayon? Gayahin mo yung pirma mo. Iniba mo na pirma mo? Ito na po kasi yung pirma ko ngayon eh. Kung bakit kahit makita nyo sa... Okay, wag na. So, inaamin mo, pirma mo yan? Opo. Ayan. Mr. Chair. Ganyan po yung pirma ko noon. He has admitted that it is his signature. Confirm signature niya. Iniba na lang Yung dalawa na signature sa kanya yun? Iniba niya yung pirma niya ngayon, Mr. Chair. Your Honor, yung initial na yun po na ginagamit ko na po ngayon, matagal na po, ilang taon na kahit na nando pa po ako sa PIDEA eh. Yes. Yun po yung ano, kasi yung isang pirma na mahaba, mahirap eh, ano, kung palagi ganun. Mabilisan na pirma lang po yung ginagamit, Your Honor. So, ibig sabihin, Right, Senator Jinggoy. Pirma mo to, in-admit mo na pirma mo. Handwriting mo. So, inaamin mo rin na handwriting mo to. Your Honor, yes. Kanina sabi mo. Hindi, ngayon ko lang po talagang tinitigan, Your Honor. Your Honor. Kanina ko pa nga tinatanong sa'yo. Kanina pa nasa iyo to eh. Ngayon, inaamin mo na. Kanina, hindi mo inaamin. Ano sagot niya kanina? Hindi ko po matandaan kung handwriting mo to. Ngayon, natandaan mo na handwriting mo. Mr. Chairman. Yes, go ahead. Ang importante, merong pagkilala at hindi po yung pagtanggi. Sa akin, nung una talaga, nung bigla natin. Kaya nga, ngayon, yung binigyan niyo ako ng pagkakataon na talaga examinin, Your Honor. Kanina talaga, ko binigay sa'yo ito. Your Honor, kaya nga po, Your Honor, Mr. Chairman, yung mga dokumento, marami akong dokumento na naiwan sa PIDEA doon sa opisina. Kaya nga po, sinasabi ko, yung compliance doon sa mga pagkukulang doon sa dokumento ay na-comply ko po doon sa recruitment committee. Huwag na tayo mag-usap sa compliance. Wala naman relevance yung compliance mo sa PIDEA eh. At tinatanong ko itong PDS. Now that you have admitted that this is your handwriting, that you were the ones who filled up this information sheet. Okay. Were you not aware of question number 25 ito? Ano? Labo eh. Again, inuulit ko. Na-drop ka na from the role sa PNP and still you answered no. The negative. Why was that? Your Honor, hindi yan yung official na isinabit ko dun sa PIDEA, Your Honor. Kaya nga hinahanap ko yung original. Kung sinasabi Your Honor, alam mo, huwag mo nang subukan na i-cite kita yung contempt, ha? Pinaiikot-ikot mo kami, pinaiikot-ikot mo itong committing to. Huwag mo subukan. Talagang isa-cite kita ng contempt. PIDEA. Yes, Your Honor. Photocopy to. That is a certified photocopy of the files in PIDEA, Your Honor. Oh. Why did you misrepresent yourself at sinagot mo no? Your Honor, walang misrepresentation. Dahil ang pinag-aano ko rito is yung official document na mismong tinanggap ng PIDEA. Marami po akong dokumento, personal na dokumento na naiwan sa opisina noong ako'y maalis doon sa IIS, Your Honor. Wait, stop. When you answered this, when you filled up this your PDS, you knew that you were already dropped or dismissed from the service. Am I correct? Your Honor. Yes or no? Yes. Yes. All right. Stop. Yeah. Yes. All right. You knew that you were already dismissed from the PNP, and why did you not answer yes dito sa sagot nito? Instead, you answered in the negative. No. Your Honor, iyan po yung mga dokumento na naiwan ko dun sa PIDEA at meron po yan, Your Honor, iba po yung sinubmit. Nandyan po doon sa mga compilation ng file ko, Your Honor. Nandun sa compilation ng file.
Yan po yun, Your Honor. Kung makikita lang, yung official na sinabit ko doon sa PIDEA, makikita po ron yung mga entry. Hindi po ako nagsinungaling, nakasaad po doon. Sinabi ko po, Your Honor, during nung recruitment mismo, tinanong po ako na na-drop ka pala. Tinanong po ako nung recruitment committee. Kaya nga po, sinabi ko nga po, nag-comply ako. Tinanong pa nga ho nila ako, bakit ka na-drop? Tinanong po nila ako, bakit yung service mo ay putol? Kasi nga, lumabas po doon sa service record. Your Honor, na-comply ko po lahat. Yan pong pinipresent niyo, ito po maaari na nakuha doon sa aking file. Kaya nga, kung makukuha yung official document na pinail ko, Nakuha sa file mo. yes, Your Honor. Paano kung nakuha sa file mo? Bakit sila nag-perma na certified true copy? Yung nga po, sir, Your Honor, hindi ko... Sandali lang. Mag-certify sila ng true copy based on their own files, hindi on your personal file. No, Your Honor. Ito, Your Honor, yung mga document na personal file ko na nandun sa PIDEA na naiwan. Kaya nga kung ang pagbabasihan natin, Your Honor, yung mismong official document na isinabmit, yun sana ang ipakita. Hindi yung ito lang na, Your Honor, na kulang. Talaga kung magkakaroon po ng kukulang yan, kaya nga po ako natanong ng recruitment committee. Sige, sandali. Upidia. Paano yan? Saan galing yung authorized, yung certified true copy nyo? From your own file o personal file niya? Sir, on the file, the documents on file with the Human Resources Management Service. Your So, Honor. okay. So, official file niyo yan. Yes, Your Honor. Hindi yan yung personal file niya na nakuha daw ninyo. Yes, Your Honor. We do not have any knowledge of any personal file as far as the HRS is concerned. So, that is official file. Yes, Your Honor. Okay. So, Your Honor, Mr. Chairman. galing sa ang official file nila. Your Honor, Mr. Chairman, ang recruitment process po sa PIDEA, merong minutes of the meeting yan. Nandoon. Meron po yan. Kaya ako po, Your Honor, ako po ay binigyan ng pagkakataon, Your Honor, na Bigyan kita pagkataon. Sige, tuloy mo. Your Honor, binigyan po ako ng pagkakataon na sumagot doon sa mga katanungan ng recruitment committee. Kaya nga po ako, sinasabi ko, nag-comply po ako dahil nga, yung po yung nangyari po noong nagkaroon ng recruitment, Your Honor. Kaya nga, wala mag-question dyan sa compliance mo. Kaya nga na-point ka. Ang tanong lang itong document mo na PDS, yan ang tinatanong ngayon ni Senator Jinggoy. Bakit ka nagsabing no? Na hindi ka na-dismiss from the service? So yan lang ang simpleng tanong. If you can provide correct explanation, bakit ka nagsabi dyan na no, then maybe this committee will agree with you. Pero kung wala kang mabigay na maganda explanation, kung bakit ka naglagay dyan ng no, instead of NA. Halimbawa, kung alanganin ka, not applicable. Ganun na lang. No, Your Bakit Honor. no ang nilagay mo dyan? Yung paglalagay ng no na yan, hindi ko po yan nilagay, Your Honor. Sino naglagay yan? Wala po akong nilalagay na ganyan, Your Honor. Ako po, pagka ganyan, yung mga entry po na ganyan, hindi ko po sinasagutan, Your Honor. Pero yung po, Your Honor, Mr. Chairman, yan po, kabilang dun sa aking mga personal file. Kaya nga po, nung sinasabi ko nga po, nag-comply ako dahil hiningi po sa akin. Sa katunayan nga po, hiningan po nga ako ng kopya ng service record ng recruitment committee. At doon po, nakalatag po lahat ng aking mga ayun sa serbisyo. Imposible po na papayag ang PIDEA na mga ganyang entry, hindi po yung ganon. Your Honor, ako po, dumaan ako sa recruitment process, mahigpit na recruitment process. Ulit na yung dumaan ka sa recruitment process eh. Yun po yun. Mr. Chairman. Ibig ko sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no? Ha? Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no na tinanong sa'yo, have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check Hindi na po, to? Your Honor. Hindi po, Your Honor. Kaya nga, Your Honor. Mr. Chair, sandali Mr. lang. Chairman. Mr. Chair, tinanong ko kanina, pirma niya ito. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya.
Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Sino naglalagay ng no? Multo? Your Honor, ito no, yan yung mga naiwa ko ron. Did you, Pidea. Pidea. Sila may galing, sa kanila galing yan, Your Honor. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. PIDEA is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There's a motion. For continuously lying before this committee. There's a motion from Senator Jingo Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down. Mr. Chair, please instruct the Sergeant at Arms. Sergeant at Arms, siguruhin nyo hindi magkasamang kwarto yung dalawa, ha? Hiwalay. Thank you. Hiwalay sila. I just want to be fair in this committee. Just want to be fair and to be transparent to everyone. That's all. Hiwalay ninyo silang dalawa. Wag silang, ilang bang room natin sa baba? Lagyan ba? Ihiwalay ninyo. Okay, sige, thank you. So from here, still I want to listen to James Kumar, but not at his medical bed. So hintayin na lang natin na maging nasa tamang kondisyon siya. So for now, the chair rules that instead of adjourning this investigation, isuspend ko ito. But wala tayong ibang schedule na hearing. Wala na tayong hearing after this. Hintayin na lang natin na gumanda ang kondisyon ni Mr. James Kumar at harapin natin dito sa committee. So, any objection? Any clarification? Pidea? Meron kayo sabihin? None, Your Honor. General Coy, sir? Attorney Bernardo? None at the moment, Your Honor. General Basagka? None, Your Honor. Attorney Raduvan? None, Your Honor. Attorney Almunevo? Anyunevo? None, Your Honor. Ano mo si General Almunevo? Hindi mo kilala? Attorney De La Cruz? Jonathan Morales? Your Honor, yung tungkol doon sa mga yung sana maimbitahan, Your Honor, yung mga personalidad na nandun sa video. Yun nga, si Kumar, inibitahan natin. Opo. Kasi nabanggit. Andito ba yung dalawa? Nandyan si Kwan at saka si Picoy. At yung Lam, Your Honor. Sino? Yung Lam. Kasi, Your Honor, kita-kita naman na merong conspiracy. Ginamit nilang action Dali lang. Your Honor. We will hear from Kumar first before we jump to Lam. Kung kinakailangan nating imbitahan si Lam. Dahil hersey, double hersey na yan eh. According to, sabi niya, according to Kumar. Then Kumar, according to Lam. So ganun yan. So unahin natin si Kumar. Okay? Then after that, we will decide. This committee will decide kung kailangan imbitahan pa yung Lam. Okay? Yes, sir. So, Picoy, may sabihin ka? Sir, sorry po kung meron po akong nasabing hindi niyo po gusto, sir. Sorry din kung nakontem kita. Ha? Yes, sir. Sorry din kung nakontem kita. Yes, sir. Humingi sana ako lang. Kasi nagtana, nagyapon ta, Picoy. Relax ka lang. Ha? Yes, sir. Sorry. Very glaring kasi. Yung hindi talaga ko niwala na
katang isip mo lang yun. So sorry din kung nakuntan kita. Okay lang? Yes, sir. Pero I stand, sir, na Okay. dito to is totoo. Yeah, you Yun lang stand po, to. sir. So, abogado ka? Yes, sir. May Ah, lawyer. Can we still file a motion for reconsideration? Sandali, abogado ka? Yes, sir. I don't know. We do not entertain legal counsel here. You have just to Yes, sir. advise your client, ha? Sir, Sorry, pwede- pasensya ka na. Yan ang rules namin. Yes, sir. Sige, thank you, Picoy. General Attorney Kodja. Attorney Bitong. Director Bitong. Enriquez, ikaw pala, nalaktawan kita. Meron kang gusto sabihin? Sir, I'm waiting for any further clarification. Well, very clear naman yung testament mo, yung testimonya mo. Yes, sir. Do I need to attend on the next hearing? Yes, kung I'm here to... kung okay na si Kumar, kung nasa kondisyon na, kailangan kasi ikaw ang kausap ni Picoy sa linya, so you have to be here. Sandali na lang ito, yung kay Kumar na lang. In fact, he is volunteering to be entertained online, but ayaw ko munang entertain dahil nasa hospital siya. Kahit nasabi ng doktor, pwede daw. Pero ayaw ko, makukonsensya tayo dyan. Ang pangit na sa hospital yung tao, interrogate mo. So, yun lang muna. Please be available on the next hearing. Kung kailan man yun. Yun na lang ang hearing na hintayin ko. Isa na lang kung makondisyon si Kumar. Other than that, wala na tayong ibang hearing pa. Okay? Okay na tayo? So, saka na ako magbigay ng aking concluding statement sa last hearing. Again, I would like to thank everyone for coming over. At sana makuha natin talagang katotohanan dito. At hindi naman siguro imposible makuha natin yan. Andito naman tayong lahat, magkakaintindihan tayo dyan. Pag pareho tayo nagsusumikap na makamit yung katotohanan at makapagawa tayo ng pulisiya patungkol dito. Having said that, this hearing is hereby suspended.